Nagmarcha patungong Mendiola ang mahigit 100 bata kasama ang grupong Salin Lahi Alliance for Children's Concerns. Lain nilang isulong ang karapatan ng mga bata. Nakatutok si Micaela Papa. Makapangyarihan ang Citizens Armed Force Geographical Unit o CAFGU sa bayan ng 16 anyos na batang itatago sa pangalang Nelson. Pati raw mga batang tulad niya, pinipilit na sumapi sa CAFGU. Yung kinakatakot ako yung tumanga ng armas kasi masyado po mapanganib yan eh. Nang tumanggi si Nelson at ang kanyang kuya na sumali sa CAFGU, binugbog daw ang kuya niya at pinagbantaang papatayin. Napilitan daw ang kanilang pamilyang tumakas pa Maynila. Ang mga karapatan ng mga batang tulad ni Nelson ang ipinaglalaban ng grupong Salin Lahi Alliance for Children's Concerns. Nagmarcha sila pa Mendiola kasama ang mahigit 100 bata mula sa urban poor communities. Ang mga bata mismo ang nanawagan kay Pangulong Aquino na bigyang solusyon ang kawalan ng libreng edukasyon, tiyak na tirahan at paglabag sa karapatang pantao. Kasama sa rally ang mga anak ng tinaguriang Morong 43. Giit daw Salin Lahi, hindi raw nila ginagamit ang mga bata upang isulong ang mga progresibong issue. Bit nila yung mga issue na kinakaharap nila at ng kanilang pamilya. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Sinisikap po ng GMA News na kunin ang panig ng AFP tungkol sa umano'y forced recruitment ng mga menor de edad sa CAFGU. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Tatlong kasambahay kabilang ng 2 menor de edad ang nailigtas sa isinagawang rescue operation ng PNP sa Santa Ana, Maynila. Ayon sa mga biktima, sinasaktan daw sila ng kanilang amo. Hindi rin daw sila pinapakain sa tamang oras at minumura pa. Wala rin daw silang day off. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang amo ng mga katulong. Inihahanda ng mga kaukulang kaso laban sa amo. Ang mga biktima naman inihatid na sa kaninang umaga sa terminal ng bus para makauwi na sa kanilang mga probinsya. Isang dormitoryo sa San Antonio Street sa Sampaloc, Maynila ang nasunog kaninang madaling araw. Sa amateur video na ito, kitang-kita kung paano nilamon ng apoy ang buong gusali. Nadamay pa sa sunog ang gusali sa harap at 2 pa sa gilid ng dormitoryo. Ayon sa mga bumbero, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa raw ang building sa light materials. Tinatayang 2 milyong piso ang halaga ng pinsalang idinulot ng apoy. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi. Maliwanag na ng tuluyang maapula ang apoy. Patuloy pa rin ang investigasyon. Nasa bansa ngayon ang American hip-hop dance group na Quest Crew. 3 sa mga miyembro ng grupo ay mga Pinoy. Sila ay sina Aris Fee Hepolito, Daniel Ryan May Conferido at Brian Hirano. Kagabi sa Eastwood City, pinakita ng mga miyembro ang kanilang galing sa paghataw. Nanalo ang grupo sa Season 3 ng US Dance TV show na America's Best Dance Crew. Nagpasiklaban sa kantahan at sayawan ng mga kalahok sa Kapuso sa Pasko Caroling Competition sa Bacolod. Live po nitong kilalanin ng talento ng mga estudyante mula sa iba't ibang rehiyon. Narito ang report. Napuno ng hiyawan at palakpakan ng SM Bacolod para sa Kapuso sa Pasko Caroling Competition. Ang mga batang kalahok ng bawat koponan nagpakitang gilas sa pag-awit at pagsayaw. Kinarir din pati ang makulay at makikintab na costumes. Ang grupo ito naka-Santa Claus costume. May kanya-kanya ring baong gimmick at pakulo ang ilang grupo sa kanilang performance. Lumabas sa entablado ang Holy Family habang nag-rap naman ng isang kalahok. May tumugtog din ng violin. Umeksena si Santa Claus na may hatid pang pampalamig para sa mga hurado. Third place ang Rizal Elementary School. Second place ang Sumag Elementary School. At ang itinanghal na Grand Champion ang Bago City Elementary School. Susunod, iba't ibang imahe ni Birheng Maria ipinarada sa Intramuros. Isang bazar sa Makati, tampok ang mga produktong gawang Pinoy.
Regine Velasquez at Ogie Alcacid sobrang excited na raw para sa kasal nila sa December 22. Tutukan lahat yan dito sa 24 Oras.